Praise God, purihin po ang Panginoon. Isang muli, pinagpalang araw po sa ating lahat. Ako po ay bumabati sa ating pong mga masugid na mga followers sa ating pong YouTube channel. At ako po ay nagagalak sapagkat patuloy na nandyan po kayo, na patuloy po talagang nandyan po yung inyong loyal support sa ating pong channel. At ako po ay personal ko pong nababasa yung inyo pong mga comment at ako po mismo ang personal na sumasagot. At talagang pinagtsatsagaan ko po talaga ng isa-isa na basahin at isa-isa po talaga nasagutin ang inyo pong mga comment. At talagang nakatataba ng puso na sa bawat mga comment nyo po ay nalalaman ko po nagiging daluyan po ng pagpapala ang ating pong channel. Kaya po, patuloy lang po kayong sumuporta at pakitulungan nyo na rin po ang ating channel na pakishare nyo po ang ating pong mga videos para po sa mas marami pa po na mga tao na nangangailangan po ng word of inspiration, word of encouragement, upang patuloy po na makatulong yung pong ating pong mga message para po sa marami na dumadaan po sa iba't ibang sitwasyon po ng buhay. Para po doon sa ating pong mga ngayon pa lamang po naka-tune in sa ating pong channel sa YouTube, Pastor Ron Yepes, I hope po na tayo po ay mag-subscribe at pakihit na rin po natin yung notification bell para updated po tayo sa mga i-upload pa po natin ang mga bagong mga word of inspiration, word of encouragement mula po sa Holy Scripture. At muli po ay tayo po ay magsimula na pong mag-aral sa ating pong pag-aaral ng salita ng Diyos. Tayo muna po ay sumandali na yumuko at manalangin. Lord, maraming salamat po sa oras na ito, Father God, sapagkat salamat po Panginoon sa privilege na magamit po, Lord, ng lingkod nyo ang YouTube platform na kung saan, Lord, ay worldwide ang inaabot po, Lord, ng YouTube, kung saan sa ang dako ng bansang Pilipinas, ibig po kung saan sa ang dako ng bansa. Na naroon po, Lord, ang aking po mga kababayan, Panginoon, worldwide. Kaya dalayan ko po, Father God, na patuloy na ang channel pong ito ng Ron Yepes ay patuloy po, Lord, na ipalaganap niyo po, Panogad, upang patuloy po, Lord, na maging daluyan ng inyong pagpapala, kalakasan, kaaliwan, at magdudulot ng tunay na pananampalataya na sa pamamagitan po niyo, Father God. Salamat po, Lord, patuloy niyo pong gamitin mightily, powerfully, O God, Lord, ang inyong lingkod sa pamamagitan po ng gabay ng Banal na Espiritu. At sa ito po'y hinihiling ko, Father God, sa pangalan po ng Panginoon Jesus. Amen and amen. Praise God. Purihin po ang Panginoon. Muli po ay tayo po ay magsimula na po sa ating pong pag-aaral at paikinig at panonood sa ating pong channel dito po sa YouTube, ang Ron Yepes. Okay? Mga kapatid, alam niyo po ang buhay ng isang tao ay talagang hindi po maiiwasan na tayo po ay minsan, whether you like it or not, ay dadaan po tayo sa iba't ibang sitwasyon. Minsan po yung mga sitwasyon po nakapapagal, nakapapagod, at talagang mai-stress ka, madi-disappoint ka, at doon sa stressful na mga karanasan, minsan sa iyong mahal sa buhay, sa iyong pamilya, sa ibang tao, sa iyong propesyon, sa kapaligiran, yung mga toxic people na pwede mong makasalamuha, yung mga sitwasyon na minsan hindi mo inaasahan, at iba pa po yung ating pong mga nararanasan natin sa araw-araw sa ating pong personal na buhay. Even na ikaw ay nagtatrabaho, nagdinegosyo, at ikaw ay talagang nagpapamilya o nag-aaral ka man, ano man ang ginagawa mo sa buhay ay talagang sa buhay ng tao ay hindi maiiwasan yung tinatawag na talagang kapaguran at kapagalan. Kaya po sa oras na ito, ang akin pong gustong ibahagi ngayon sa inyo ay ang topic about, are you tired? Ikaw ba ay pagod na? O ikaw ba'y napapagod na? Kapatid, talagang yung kapaguran, yung kapagalan sa anumang sitwasyon ng buhay talaga, hindi po maiiwasan. Pero kapag dumating po sa buhay ng point ng buhay natin na napapagal ka na sa iyong
relasyon, sa iyong buhay, sa iyong sitwasyon na pinagdadaanan, o anumang bagay na pinagdadaanan mo ngayon. At talagang napapagod na yung isip mo, yung damdamin mo, yung katawan mo, yung emosyon mo, ay ito yung mensahe ngayon ng ating pag-aaralan. Na talaga tutugon at sasagot sa ating kapaguran. Kapatid, kung napapagod ka na, may sinabi ang Panginoon sa kanyang salita. Kung ikaw ay parang pagal na, may sinabi ang Panginoon. Kung ikaw ay gusto mong makaranas ng iba yung kapayapaan, kapahingahan, may sinabi ang Panginoon. At ito yung ating pag-aralan ngayon. Doon sa aklat ng Matthew chapter 11, verse 28 up to verse 30. Basahin po natin yung sinasabi sa Holy Scripture. Doon po sa New International Version. Ito po ang sinasabi. Come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest. 29. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your soul. And then verse 30, for my yoke is easy and my burden is light. Praise God. Purihin ang Panginoon. So makikita po natin dito na merong tatlong bagay na binibigyan diin ang Panginoon. At doon sa tatlong bagay na yon na china-challenge ng ating Panginoon ang bawat isang tao na nagnanais na maranasan, na hinahanap niya yung kapahingahan, hinahanap niya yung kapayapaan, ay ito ang sabi ng Panginoon. Unang-una, sabi ng Lord, come to me. Ang challenge ng Panginoon sa bawat isang tao na pagod na, pagal na sa kanyang pinagdadaanan sa buhay. In any aspect in your life, brothers and sisters, anumang pinagdadaanan mo sa buhay na nagdudulot sa iyo ng kapaguran, ng kapagalan, sabi ng Lord, come to me. So makikita natin mga kapatid na ang ini-encourage ng Lord na lumapit sa Kanya ay ang mga taong bigat na bigat. Ang mga taong may pinagdadaanan na iba't ibang kapigatan, iba't ibang kasipayuan, kapagalan sa buhay, sa iba't ibang sitwasyon na kanyang buhay. Pero ang panawagan ng Panginoon, come to me. Lumapit kayo sa akin. Kayong lahat na napapagal at nabibigat ang lubha sa inyong pasanin. Kaya mga kapatid, kapag tayo po ay dumadaan sa kapagalan, kabigatan, I tell you, my beloved brothers and sisters, my beloved friend, sinasabi ko sa iyo kapatid, kung ikaw man ngayon ay napapagal, napapagod na, dahil sa iyong sitwasyon sa buhay, dahil sa iba't ibang pinagdadaanan mo sa buhay, ang sabi ng Lord, come to me. Come to me. Ang tunay na kasagutan, kapatid, para maranasan natin yung hinahanap nating kapahingahan ay ang paglapit sa Panginoon. Hindi yung paglayo sa Lord. Kapag tayo ay napapagal, napapagod, hindi ang solusyon ay tayo magpapatuloy na humakbang papalayo sa pagsunod sa Panginoon. Kundi, kapag tayo napapagod, napapagal, nabibigat ang lubha sa ating damdamin, sa ating isip, ang susi at solusyon ay ang pagpapasya na patuloy na lumapit sa ating Panginoon. Kaya sabi ng Lord, come to me. Ano pangako niya?
and I give you rest. Ibibigay ko sa iyo ang inaasam mong kapahingahan. Kaya kapatid, tunay na susi para mapawi yung ating kapaguran, yung ating kabigatan, yung ating kalungkutan, at para maranasan natin yung inaalok ng Panginoon na I give you rest. Ang susi lang kapatid, huwag kang lalagay sa Panginoon. Tuloy kang lumapit sa Lord. Patuloy kang magpasa Diyos. Patuloy kang magpakalalim sa Panginoon. Patuloy mong ihakbang ang iyong puso, ang iyong isip, ang iyong buhay sa paghakbang, sa pagsunod sa kalooban ng ating Panginoon. And I tell you kapatid, yung pangako ng Panginoon na kapahingahan ay mararanasan. Mararanasan natin lahat sapagkat yan ang pangako ng ating Panginoon. Come to me and I give you rest. Kaya kapatid, salamat sa Lord. Merong Panginoong Hesukristo na ang nais lang ay bigyan tayo ng kapahingahan kapag tayo ay dumadaan sa kabigatan, sa kalungkutan, at sa mga panahon na parang pagod na tayo. Pero ang ating Panginoon ay nangako, kapag ikaw ay lumapit sa akin, kapag kayo ay lumapit sa akin, ang aking ipagkakaloob sa inyo ay totally rest, kapahingahan para sa inyong isip, puso, at kaluluwa. Praise God. Purihin ng Lord. Yan ang sinasabi niya sa Matthew 11:28. Talagang kailangan natin na lumapit ng buong puso, buong pagpapakumbaba, buong pag-itiwala sa ating Panginoong Hesukristo. And then second is, sabi ng ating Panginoon, take my yoke upon you. Matapos tayong lumapit sa Panginoon, meron siyang ibinibigay sa atin na pamatok. Take my yoke upon you. Pasanin niyo ang pasaning ipagkakaloob ko sa iyo. Pasanin niyo ang pamatok na ibibigay ko para sa iyo. Doon kanina, dahil alam na alam niya na ang maraming tao ay napapagal, nabe-burn out, nadi-disappoint, nadi-discourage sapagkat sa napakaraming kapaguran, pasan-pasan sa isip at damdamin ng mga alalahanin. Pero sabi niya, Lord, come to me and I give you rest. Dito sa pangalawa, ang sabi niya, take my yoke upon you. Matapos tayo makalapit sa Panginoon, sumusunod sa Lord, meron siyang ino-offer na ipinapapasan sa atin. Ano yon? Yung pamatok na galing sa Kanya. Hindi galing sa sanlibutan. Kundi galing na personal sa ating Panginoon. Pasanin niyo ang aking pamatok. May ipinapapasan sa ating pamatok. May ibinibigay sa atin na yoke ang ating Panginoon. At yun ay kailangan natin talagang tanggapin ng buong puso. Nang may kasiyahan at kagalakan, yung yoke na yon, yung pamatok na yon na ibinibigay ng Panginoon sa atin matapos tayong lumapit sa Kanya. Take my yoke upon you. At kapag yung yoke po natin, at kapag yung yoke po na yon na mula sa ating Panginoon na ibinibigay sa atin ay buong puso natin tinanggap na may kapakumbabaan, may katapatan, may kagalakan, pinasa natin yung yoke na yon. Ano po ang pangako niya? Sabi po ng ating Panginoon, my yoke is easy and my burden is light. Ang kagandahan po sa pasanin na ibinibigay sa atin ng Panginoon para atin po
maranasan ay yung pamatok na ibinibigay niya ay maginhawang dalhin. Hindi po kagaya ng mga kabigatan na bunga po ng mundong ito. Na bunga po ng pagsuway, bunga po ng mundong ito na gawa ng kaaway at bunga po ng kasalanan. Napakahirap dalhin yung mga kabigatan iyon. Pero yung pamatok na ipapapasan sa atin ng Panginoon na sabi niya, take my yoke upon you. Pasanin niyo ang pamatok na ibibigay ko sa inyo. Ang sabi ni Lord, kapag ito'y ating buong puso at buong galak tinanggap, sapagkat maginhawang dalhin ang pamatok na ibibigay ko sa inyo. Magaan dalhin. So, ibig sabihin, kapag tayo totally po talaga na nasa Panginoon na, tinanggap natin siya bilang personal Lord and Savior, ano man po, yung mga pwede nating maranasan, whether you like it or not, hindi po tayo exempted pa rin po sa mga buhay na minsan ay hindi normal. Pwede pa rin po tayo makaranas sa mga trials, problems, and negative situation. Pero ang kagandahan po, kapag tayo po talaga totally na nag-commit at nakasurrender ang ating buhay sa Panginoon, ano man po yung ating pong maranasan sa buhay, ano man po yung ating kinakaharap sa buhay, ano man po yung ating pong na-experience sa buhay, in any kinds of situation, negative situation, and circumstances ay, ang sabi ng Lord, maginhawang dalhin ang pamatok na ipagkakaloob ko sa inyo. Kaya, salamat sa Lord sapagkat meron man tayong mapagdadaanan ng mga challenge, problems sa buhay sa mundong ito, anumang sitwasyon. Pero ang pangako ng Lord, kapag ating patuloy at tinanggap yung yoke na mula sa Kanya, magaan at paginhawang dalhin yung pamatok na ibinibigay niya sa atin. Kaya patuloy pa rin po na may kulay ang buhay natin, may kapayapaan, may kagalakan, sapagkat magaan nating mahaharap anuman ang ating pwedeng maranasan at maging sitwasyon, sapagkat ang pangako ng Lord, maginhawang dalhin ang pamatok na ipagkakaloob ko sa inyo. Yun po kasarapan, kapag tunay nga po talagang naging tama yung ating mga decision making day after day sa ating buhay about sa patuloy na pagsunod sa kalooban ng ating Panginoon. And then, ikatlong bagay, doon sa Matthew 11:28-30, na sinabi ni Lord, ano po ang sabi niya? Third point is, learn from me. Mag-aral kayo sa akin. Ito yung ikatlo na sinabi ng Panginoon. Sa book of Matthew 11:29. Mag-aral kayo sa akin. Learn from me. Alam niyo po mga kapatid, sa patuloy na pagpapatuloy po natin sa pagsunod sa kalooban ng Diyos, sa pagpapatuloy po natin ng pagbabasa, pagme-meditate, pakikinig, pag-aaral ng salita ng Diyos, pagsunod sa Kanyang kalooban, dito po natin nalalaman, dito po natin unti-unti na nauunawaan yung mga bagay na nais niya sa ating buhay. Dito po natin naiintindihan yung mga bagay na mahiwaga na hindi pa po natin alam. Kaya ang sabi ng Lord, learn from me. Ang gusto niya talaga, magpatuloy po tayo na nag-aaral or sumusunod, humahakbang sa Kanyang nais, hindi po sa nais natin. Patuloy po natin talagang mabasa. Patuloy po natin talagang ma-meditate ang Kanyang buhay at makapangyarihan salita. Patuloy po natin talagang mapag-aralan sa pamamagitan ng Kanyang mga tapat na lingkod ang Kanyang salita upang patuloy na malaman po natin ang mga bagay na hindi pa po natin alam. Kaya ang nais na talaga, patuloy po tayong magpakalalim. Patuloy po talaga tayong magpakalalubhasa. Patuloy po talaga tayo talagang mag-aral ayon sa Kanyang nais, ayon sa Kanyang salita. At ano po ang pangako niya? Kapag patuloy po tayo nag-aaral, ang sabi po niya ay,
you will find rest for your soul. At matatagpuan mo ang kapahingahan para sa iyong kaluluwa. Ito po yung isa sa pinakamasarap na kailangan po natin talagang ma-achieve sa buhay, na matagpuan natin ang tunay na kapahingahan ng ating mga kaluluwa. Pag sinabi pong our souls, yan po yung ating feelings, yung ating emosyon, yung ating damdamin. Napakalaki po ang impact niya sa buhay natin. Kapag ang ating pong damdamin ay punong-puno po ng kabigatan, kalungkutan, kasipayuan, punong-puno po ng maraming negative emotion, ang hirap po na mabuhay na masaya. Pero kapag tayo po ay natutunan po natin talagang patuloy pong mag-aral, patuloy po talaga nating malaman yung kanyang kalooban para po sa ating mga buhay sa pamamagitan po ng pakikinig, pagbabasa, pag-aaral ng kanyang salita. Dito po natin makatagpuan ang tunay pong kapahingahan ng ating mga kaluluwa. Kaya mga kapatid, ito ang binanggit ng ating Panginoong Hesus sa Book of Matthew 11:28 up to verse 30. Unang-una, tayo po'y lumapit sa Panginoon ng buong kapakumbabaan, sapagkat kapag tayo lumalapit sa Lord ng buong kapakumbabaan, buong katapatan, ang Lord ang may sabi, bibigyan tayo ng lubos na kapahingahan. And then ikalawa, ating pong pasanin yung pamatok na ibinibigay niya sa atin, at kapag pinasa natin yun, siya ang may sabi, magaan at paginhawang dalhin ang pamatok na ibibigay niya sa atin. Kaya po, magaan po natin na mahaharap, simple-simple po natin ma-overcome yung mga iba't ibang ating po sitwasyon sa buhay, sapagkat yung yoke na mula sa ating Panginoon, ito po yung suma sa atin. At siya ang may sabi, magaan at maginhawang dalhin ang pamatok na ibibigay ko sa inyo. And then last, learn from me. Tayo po ay ini-encourage ng Lord na patuloy na mag-aral, magpakadalubhasa sa pamamagitan po ng ating pong pakikinig, pagbabasa, pagme-meditate ng kanyang salita. Kapag tayo po ay patuloy po nag-aaral, siya po ang may sabi, matagpuan po natin ang kapahingahan ng ating kaluluwa. Praise God! Purihin ng Diyos. Muli po ay nakita po natin ang kahalagahan at kapangyarihan ng patuloy po talagang paglapit, patuloy po talagang pagtanggap ng yoke mula sa ating Panginoon, at patuloy pong pag-aaral sa kanyang kalooban, sapagkat hindi po tayo talo, hindi tayo lugi, sapagkat yan po talaga ang matinding instruction ng ating Panginoon. At ang kaaway, ang kanyang nais, tayo po ay hindi lumapit sa Lord. Ang kanyang nais, ang ating pong pasanin ay yung bigat ng mundo, hindi po yung pumatok mula sa Panginoon. At ang kaaway, ang gusto niyang pinag-aaralan ay ang mga bagay na hindi ayon sa kalooban ng Diyos. Kaya kapag dito ang tao ay na-focus, magiging miserable ang kanyang buhay. But the moment na ang ating pong buhay ay pinokus po natin sa will ni Lord, mararanasan po natin ang tunay na kapahingahan, kapayapaan, kaginhawaan, at isang buhay na masaya, na sabi nga ng Lord na parito ako upang magbigay ng isang buhay na masaya, payapa, at talagang pinagpalang buhay. Kaya maraming salamat sa oras na ito. Minsan pa ay ating pong napag-aralan ang salita ng ating Panginoon Kristo sa Matthew 11:28 up to verse 30. Kaya po kapatid, kung ngayon ka pa lang po nakatune in sa ating pong programa, kita po inaanyayahan na sumunod sa panayang ito, at gusto ko po kitang i-bless at pagpalain, even po ang ating po mga loyal subscribers na nakatune in ngayon, even po yung mga nanonood ngayon sa programang ito. Sabay-sabay po tayo yumuko, at nais ko po na tayo manalangin at ipag-pray ko din po kayo. Sige po, let us pray. Lord, maraming salamat po sa oras na ito, Father God. Salamat sa mga salita, Lord, na patuloy po, Lord, na ipinagkaloob niyo po sa amin. Ngayon po patuloy po namin, Lord, na talagang minemeditate at nakita po namin, Lord, ang inyong pong salita, Father God, sa Matthew 11:28 to verse 30, na talagang ang bawat isang talagang tunay na lalapit sa inyo ng may kapakumbabaan, may kasabikan, ay
makakaranas po, Lord, ng totally na kapahingahan, totally rest, O God. And even po, Panginoon, doon po sa yoke na mula sa inyo na ibinibigay sa amin ay pinapapasa niyo po ito sapagkat kahit po ito pasanin po namin at ang dulot po ito sa buhay namin, O God, ay kapahingahan, kapayapaan sapagkat maginhawang dalhin, Lord, ang mga yoke na mula po, Lord, sa inyo. At yung po ikatlo, Father God, ang nais niyo po, Lord, ay mag-aral po kami sa inyo. Learn for you, Panginoon, O God. Patuloy po namin kayo mapag-aralan ang inyong salita, ang inyong kalooban. Patuloy po namin sundin ang inyong nais, hindi po yung aming pong nais, O God. Hallelujah. Kayo ang may sabi, Panginoon, O God, matatagpuan po namin ang tunay pulo na kapahingahan ng aming mga kaluluwa. Kaya po salamat sa inyo po mga salita ng dulot po'y kalakasan, kaagiwan, O God. Ngayon po sa oras po ito, Padre God, dalahin ko po, Lord, sa inyo ang bawat isang mga nanonood ngayon sa programang ito at ngayon po, Lord, ay mga nakayukot, nakapikit. Dalahin ko po, Padre God, na patuloy, nahipuin niyo po sila, gumalaw kayo sa buhay nila. Dalahin ko po na patuloy po, Lord, talaga po nga, gamitin niyo po sila, Panginoon, God, mightily, powerfully, O God, upang patuloy pa po, Lord, na sila po yung maging daluyan ng inyong kapangyarihan at pagpapala, O God. Hiling ko po dalangin, Father God, sa oras pong ito, Panginoon, yung po mga nakatune in ngayon sa YouTube channel na inyong lingkod, Lord, patuloy po kayong gumalaw at kumilo sa buhay nila. Pagpalain niyo po yung mga buhay nila, Panginoon God, i-bless niyo po, Lord, sila, gabayan niyo po sila, patnubayan niyo po sila, Father God, higit sa lahat, Lord, gamitin niyo po sila mightily, powerfully, O God, upang patuloy po marami pang mga tao, babae, lalaki, kabataan, katandaan, O God, ang maakay po nila, Panginoon God, patungo sa inyong landas, patungo po, Lord, sa inyong pong harapan, Panginoon, O God, hallelujah. At tunay nga po isang araw, makasama po namin, Lord, sila talagang marugdog, talagang naglilingkod ng tapat, at kayo po ang patuloy pong pinaparangalan at sinusunod sa buhay po ng bawat isa po sa amin. Maraming salamat po, Lord, at I speak healing upon healing sa bawat isang may nararamdamang physical, O God. Lord, touch them, O God. Kayo po ang patuloy na magparanas, Panginoon God, right on the spot, Lord. Healing and miracle. Maranasan po ng aking kapatid na kayo po nanonood dito na meron po sa pinagdarandam sa kanyang katawang physical at meron po sa sakit, O God. Meron po siyang nararamdaman, Panginoon God. Even po, Father God, yung po nga mga nakatune in ngayon, Lord God, na nalulupay-pay ng hihina, natidisapod, nadidiscourage, O God, Lord, revive them, restore them, Panginoon God, by the power of the Holy Spirit in Jesus' name. Salamat po, Panginoon, sa patuloy po, Lord, na paggamit niyo po, Lord, Panginoon, sa programang ito, na marami po, Lord, na pagpapala, marami pong nare-restore, marami pong nare-revive, O God, in Jesus' mighty name. Patuloy niyo pong gamitin, Panginoon, powerfully, mightily, O God, effectively, O God, Lord, ang programang ito ng inyong lingkod na si Pastor Ronnie. Salamat po, Lord, patuloy. Hiling ko po dalangin, Lord, i-bless niyo po ang buhay ng aking mga kapatid, Lord. Pagpalain niyo po sila, yung mga source of income nila, yung mga trabaho nila, O God. Kayo po patuloy, Lord, magbigay ng isang manusog at malakas sa physical na katawan para maranasan po nila. Higit sa lahat, Lord, patuloy po, Lord, kayo ang patuloy po nila maparangalan, mapapurihan sa kanilang pong mga buhay. Maraming salamat po, Lord, Father God, muli po, Panginoon God, sa oras nito. Hiling ko po dalangin na patuloy po, Lord, yung mga may problema, Panginoon God, Lord, sa financial, Panginoon, relational, O God, Lord, gumalaw kayo, kumilos po sa buhay nila, pagpalain niyo po, i-bless yung mga buhay nila, Panginoon God, Lord, yung pong matinding breakthrough, Father God, this year, O God, maranasan po ng aking mga kapatid na nakatune in po sa YouTube channel po ng inyong lingkod, Panginoon. Salamat po, Lord, muli. Patuloy amang banal, ito po aking dalangin sa pangalan po ng Panginoon Kristo sa buhay ng bawat isang mga subscribers ng inyong lingkod at bawat isang nakatune in ngayon sa YouTube channel ng inyong lingkod, Father God. Lord, stretch your mighty hands and blow your mighty presence and power, anointing, O God, Lord. Idali niyo po sa buhay nila, pagpalain niyo po ang buhay nila, Father God. Salamat po, Lord. Ito po ang aking dalangin, Father God, in Jesus' name. Amen and amen. Praise God. Muli po, mga kapatid, ako po ay muli ay bumabati sa inyo ng isang pinagpalang araw at muli po ay para po sa ating mga subscribers, talaga pong loyal subscribers, ako po ay muli nagpapasalamat sa Diyos sa buhay po ninyo, mga kapatid. Even po, yung ngayon pa lamang po nakapanood sa ating channel, kahit tayo po mag-subscribe at mag-comment at i-share po natin yung ating po mga videos para po mas marami pa po makapanood at mapagpala. Salamat po at God richly bless you.